Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating usapin na maka-ebanghelyo or imyo ay tungkol sa kontrobersyal hanggang ngayon mula pa ng unang sa 4th century, many centuries, marami ng siglo nakaraan hanggang ngayon. Alin ang otoridad, ang simbahang Katoliko or ang Biblia? Usapin po itong maka-ebanghelyo. Maraming usapin, politiko, legal, at ano-ano pa. Ang pag-usapan natin, maka-ebanghelyong usapin. Yun po ang adjective. Ang usapan, maka-ebanghelyo. So, sino ang maka-ebanghelyo ngayon? Yun ang ating bibigyan ng hukom sa ating paksa ngayon. Bibigyan natin ng hukom kung ano ba, totoo ba na ang otoridad, simbahang Katoliko, o ang Biblia, o kaya'y otoridad, simbahang Katoliko at Biblia. Yan po ang bibigyan natin ng maka-ebanghelyong husay. Maraming husay, pero dapat specific tayo, maka-ebanghelyong husay. Sa hindi po nakakakilala, ito po si RG Senyo. Ito po pangalan niya. Sa t-shirt niya, sa kaliwa niya nalagay, nakaharap dito. Debatista po tong Katoliko sa Davao po. At iwanan mo natin saglit ang taga Bohol, Bisaya at taga Manila na debatista. Pupunta na tayo sa Davao. Pare-pareho lang naman sila sa sinabi nila. Ito ako tayo. Ay, balik tayo. Sumala pa nimo dahil sa ang gitawag og Biblia, part lang siya sa Word of God. Nga naman kay ang pulo ni Kristo, di man nimo pwedeng ihigutan sa usa ka libro. Nga naman kay ang truth, ang kamatuoran, di naman kay nagapunting lang sa usa ka libro. Ikaduha, pag ang kanang niimon amang God nga kanang Biblia pulong sa Dios dili si Kristo. Ang resulti ana ang simbahan Katolika. Tuo pugka. Di ba? Supak mo sa simbahan Katolika, pero nituo mo sa tudlo sa Iglesia Katolika na ang Biblia pulong sa Diyos. Kasi ang tudlo, anak, nga ang Biblia pulong sa Diyos, bisan pag wala nakasulat sa Biblia letra por letra. Kanang mo sa pala ang kasulatan from St. Matthew angkod sa Revelation, gisulat na sa nagkanaiyang panahon o sa nagkanaiyang tao. Ang simbahan Katoliko nga niingon na nga, kanang mga libro ha, i-include nato sa scripture nga tawagon natong Biblia. Katoliko ni nitudlo anak, ano ito uman ko? Tawag kay gitudlo sa iglesia ang gituko ni Kristo. Kamo ano nito uman mo nga ang kanang Biblia, pulong sa Diyos, kasi nagtudlo ninyo na. O sa ang gitawag og nga. Ibigyan natin ng husay ito, ang sinasabi niya. Di ba sinasabi niya na ito tatlong punto na ang Biblia daw ay sinasabi lang daw ni Kristo. Hindi daw sinasabi ni Kristo na salita ng Diyos. Yan lang daw ang sinasabi ng simbahan na salita ng Diyos. Ang simbahan daw ang nag-umpisa, nagpangalan na salita ng Diyos ang Biblia. Kaya yun daw iniipon, maraming aklat, from Matthew to Revelation at maraming pang aklat, sinusulat daw sa maraming panahon. At nang maipon, tinatawag daw ng mga Katoliko na Biblia. At sila pang tumatawag na salita ng Diyos. Sa kanila galing. Bakit kayo, ayaw nyo sa Katoliko, pero naniwala daw kayo sa simbahan na nagsasabi iyon ay salita ng Diyos? Sila ang una kahit hindi pa nasulat sa Biblia daw. Hindi pa raw nasulat sa Biblia. Sabi niya. At bakit kayo maniwala sa sa iba na hindi naman itinayo ni Kristo ang iglesia? Yun ang sabi na, kaya sinaniwala, kasi totoo ang sinasabi ng Iglesia Katolika Romana na sila talaga ang nagpangalan. At sila ang nagtawag sa Biblia at yun sila nagsasabi, nagtuturo na ang Biblia ay salita ng Diyos. Kaya naniwala siya sa simbahang Katoliko na itinatayo ni Hesus Kristo. Ganon. 3 punto lang yata. At in-establish talaga niya dito na
kailangan tayo maniwala sa Katoliko Romano, sa simbahang Katoliko. Yun ang ibig sabihin niya, no? Sa niwala siya sa Katoliko Romano kaysa Biblia. Ang paniwalaan, lalo na, no, kaya naniwala lang siya sa Biblia dahil sa sinabi ng mga tao sa Romano. Yun ang ibig niya sabihin. Naniwala siya sa Katoliko Romano, kaya daw siya naniwala. Ang reason niya, kaya daw siya naniwala dahil sinasabi ng Katoliko, ang pinapaniwalaan niya una, ang Katoliko. Ang Katoliko na tao. Yun ang sinasabi niya. Dahil ang mga issue, mga katotohanan, karamihan sa katotohanan, common na. Ibibigay ko lang sa inyo ang talata kung saan galing. Sa 2 Timothy 4:13. Ang Biblia po sa Greek, may Biblia pong nasulot, doon mababasa sa mga aklat ni Pablo. At sa Greek po yun, maraming aklat, pero hindi pa naipon. At saka, mga aklat ng mga propeta, aklat ng mga Israelita ng mga propeta, at mga apostol, Biblia ang tawag sa Greek. Griego po. Ngayon, yun ang sinasabi, may Biblia talaga sa Griego nung unang panahon na hindi na ipon, nagkakalat pa. Ngayon, bakit sinasabi ko? Ang Biblia ngayon, mula sa Griego nakasulat at sinasulat pa ni Pablo sa Greek, Biblia, ay yun po'y salita. Yun po'y salita, katawagan ng Diyos sa Greek, sa mga aklat na isinusulat ng mga apostol at mga propeta in Greek, sa Griego. Kasi yun ang universal language ng unang panahon, ang Griego. Ngayon, ano yun? Parte po sa Ebanghelyo, nasako po sa Ebanghelyo, nakasulat, pati yung babae sa Ebanghelyo, si Magdalena, nakasali sa Ebanghelyo. Nakasulat din. Sabi ni Kristo doon, sa Matthew 26 verse 13, sabi niya na, kahit daw saan ipangaral ang Ebanghelyo, ay sa buong mundo, i-mention daw, mabanggit daw ang ginagawa ni Magdalena, na pukpok nung unang panahon, naging Kristiyano. At hindi na siya pukpok or patutot. Makilala si Magdalena. Yun ay nakasali sa Ebanghelyo. Ang ibig kong sabihin, ang salitang Biblia din, nakasali din sa Ebanghelyo. Kaya ibig sabihin, usaping maka-Ebanghelyo to. Hindi usaping barbero. Hindi usaping pangkanto. Hindi po. Maka-Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo yung ipalaganap sa buong mundo. Sabi ni Jesucristo. Kasali ang pangalan ni Kristo at isa na at babae si Magdalena. Ang ginagawa ni Magdalena, gawain ni Kristo. At yun po ang gawain ng mga apostol. Yun po ang Biblia. Nasakop sa Ebanghelyo. Hindi pa yun ang batas ha. Nakasali lang sa Ebanghelyo. So, ibig sabihin, ano ba talaga ang Ebanghelyo? Kaya sa kailangan natin, hahatol tayo sa maka-Ebanghelyong hukom. Sa 1 Peter 4:17. Hindi tayo hukom na pangkanto. Kasi sa Ebanghelyo, dapat hukuman na natin sa Ebanghelyo. Pag humukom tayo, itinuturo ng Diyos na ang paghukom, nag-umpisa na ng unang panahon. Yung tamang paghukom. One standard, isa lang ang paghukom. Maka-ebanghelyo ang hukom. Hindi iba't ibang reliyon ang hukom. Ito po sulat po ni Pablo sa 1 Peter 4 verse 17. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ang beginning sa paghukom. Pasimula kung saan nag-umpisa. Dating Biblia po na version ng paghukom kasi mas malapit kasi sa tamang translation. Ang paghukom sa bahay ng Diyos. Yun po talaga ang iglesia ng Diyos. Yun po talaga ang bahay ng Diyos.
Pag sinasabing bahay ng Diyos, yun po ang tinatahanan ng Espiritu ng Ama. Ephesians 2 verse 19 to 21. Bigay ko na sa inyo ng talata. Hindi natin babasahin. Yun ang palatandaan ng totoong iglesia. Pag humukom, maka-ebanghelyo. Hindi filosofiya. Ito na po ang paghuhukom. Humukom tayo na may kasamang Espiritu ng Diyos na nahan sa iglesia, nagturo sa atin kung paano humukom. Para hindi tayo madaya. May aklat na ang Diyos para gabay sa atin. Yan po. Mamaya ko paliwanag. May ilang pasip din na gusto kong pansinin dito. Gusto ko lang pagsabihan ng hukom para sa sunod naman, ibang save din naman. Sapagkat dumating ang paghuhukom, nagsimula ang paghuhukom sa bahay ng Diyos. Yun po, iglesia. At kung yung tahanan ng Espiritu Santo ng Diyos, mga tao ito, mga anak ng Diyos na ipanganak ng Espiritu Santo at nabuhay ang Espiritu Santo sa kanila para umakay. Sa 3:5 of John at saka sa 8 of Romans 11 hanggang 15. At kung mauna sa atin, galing sa loob sa atin, mga Kristiyano, mga apostol noong unang panahon, nag-umpisa na. Ang husga nila base sa hindi katekismo, base sa katekismong Romano na from Latin text, katulad ng binabasa ko na base sa Ebanghelyo. Alam nyo ang Ebanghelyo? Ang problema ng Katoliko, 4 lang ang kalang Ebanghelyo. 4 lang. Sino sumulat dito? Si Pedro. Isa siya sa mga ngaral ng Ebanghelyo. Base sa sinusulat ni Pablo na marami silang mga ngaral ng Ebanghelyo. Lahat ng mga apostol mga ngaral ng Ebanghelyo. Hindi lang si Marcos, hindi lang si Matthew at si John. Si Marcos at saka si Lucas, hindi sila apostol. Pero sumusulat din sila ng Ebanghelyo galing sa mga apostol. Sa 16-15 of the book of Mark. Mga apostol, mga ngaral ng Ebanghelyo. Marami pong apostol. Yun po, under the apostolic ministry, may nasulat din ng mga apostol, mga hindi apostol na si Matthew at saka si Lucas. Matthew, si Lucas at saka si Marcos. Kasi, siyempre, kahit hindi sila apostol, nagtatanong sila sa mga apostol. Lucas chapter 1, verse 1 to 3. Itutuloy natin. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng hindi sumusunod, naniniwala sa Ebanghelyo ng tao? Hindi pala. Ebanghelyo ng hindi tao, hindi anghel na Diyos. Hindi katulad ni Kristo na may katawang tao. At kung matuwid ay bagyang makaligtas, yung mga Kristiyano na nabubuhay sa Ebanghelyo, sinusunod, nagsasalima, sumusunod sa Ebanghelyo at nabuhay sa Ebanghelyo. At kung yung mga Kristiyano na bahagya na makaligtas dahil sa tukso ni Satanas, at ang masama at makasalanan, saan kaya magsiharap? Ito po ay may Espiritu Santo kay Pablo, kay Pedro. Sinasabi niya, kung mga matuwid na tao pala ay bahagya na maligtas at hindi basta-basta, pwede silang matukso ni Satanas para hindi susunod sa Ebanghelyo. May kalayaan sa 1 Peter 2:16. Ito, kung ang mga matuwid ay bahagya na maligtas na buhay sa Ebanghelyo, yun po ang kaligtasan nasa Ebanghelyo. Pero yung mga matuwid na buhay sa Ebanghelyo, bahagya ng maligtas, mahirap maligtas hanggang sa wakas. Kasi marami talagang tukso. So, ang ibig sabihin, matuwid, husga po ito ng Espiritu Santo. Walang nangaral kay Pablo, kay Pedro, mga apostol, Espiritu Santo. Sila lahat, sulat ni Pablo, sulat ni Pedro, na sila'y ginagabayan ng Espiritu Santo na sumusulat ng Ebanghelyo. 2 Peter chapter 1 verse 19 to 21.
Ito. Ano naman ang kabaligtaran ng matuwid? Kabaligtaran ng matuwid. Ang masama at makasalanan na hindi nabubuhay, hindi naniwala sa Ebanghelyo, ay saan kaya sila magsiharap? Yun ang tatanong ni Pedro na may karunungan ng turo ng Espiritu Santo. Kaya ipagtiwala naman ang pagbabata ayon sa kalooban ng Diyos. Ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Ito. Kalooban mong banal, katotohanan mo'y aking. Yan. Sana yan. Yan. Napindot. Oh. At kung saan muna sa atin ay wakas na naghintay nagsasalima sa Ebanghelyo. Pareho rin sa magandang balita. Gusto ko lang basahin ito kasi mahirap ang Tagalog dito. At kung sa matuwid ay bahagya na maliligtas, ang masama at makasalanan na hindi nabuhay sa Ebanghelyo ay saan kaya siya maharap. Yun ang ibig sabihin ng Espiritu Santo na sinusulat ni Pedro. Kaya't ipagkatiwala naman sa 19 ang nababata sa kalooban ng Diyos. Yung nabubuhay sa kalooban ng Diyos, naghihirap at nabubuhay ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti. Sa tapat lamang sa manlalalang. Saan nang tapat? Saan nagbabata ang mga unang Kristiyano kung saan si Pedro na kasali doon lamang sa Ebanghelyo. Doon sila nahirapan, tinukso ni Satanas, pero nabubuhay ang mga kalamihan hanggang wakas. Naging tapat sa Ebanghelyo. Dahil maging matapat sila sa manlalalang ng turo ng Ebanghelyo. Bulol-bulo ako kapatid kasi dahil sa maestro. Pero yun pa yung hula sa Isaiah 32 verse 1 to 5. Na mangaral, mabulbulol, makipagdebate at mangaral pa at humukom pa. Base sa aklat. Ikaw kapatid. Oh. Yan, tandaan nyo yan. Yun ang hukom, basihan ng hukom. Maging tapat ka sa Diyos. Doon ka maghirap, doon ka mabuhay. Yan ay masama. Kung gusto maging matawag sa Diyos, humusga, matulan ng Diyos mabuti. At mahutulan ng mga apostol na mabuti. Hindi po katekismo yan. Ang katekismo na Romano galing sa Katoliko, galing sa Romano. From the church magisterium na binubuo ng mga papa, mga obispo, marami pa. Walang apostol, walang propeta. Meron akong aklat noon. Ito po ang 29 ng Isaiah, verse 18 sa Latin Vulgate. Ito po yung Latin Vulgate. Ito po sa taas. Yan. Isaiah. 29 Isaiah. At saka Latin Vulgate. Diyan yun na mababasa. Ang sinasabi ng propeta. Paano malalaman? Babasa tayo sa mga propeta at isa na po sa Isaiah. Ngayon na may aklat ng kumpleto. Hindi tayo mga pa kung saan hanapin. At na-circulate na sa buong mundo sa iba't ibang version, locally at internationally. Sa 2 Peter 3 verse 1 to 2. Ito ngayon ang turo ng Espiritu Santo kay Isaiah din. Lahat ng mga propeta, mga apostol ay turo ng Espiritu Santo. Isa lang ang turo sa kanila, hindi marami. Maliban sa mga batas ni Moses, yun po ibigay na angel, galing pa rin ho sa Ama. Sa 7:53 of the book of Acts. At ang batas ng Kristiyano, yun po ang itanim sa ating isipan at puso. Yung pinakahula sa Jeremias 31 verse 34 to verse 31 to 34. At saka sa Hebreo 8 versikulo 8 hanggang 13. Ngayon kapatid, ituloy natin sa 19. Bakit natin ito basahin?
Sinasabi kasi ni R.D. Senyo na sila daw ang tumatawag na salita ng Diyos. Nung nasumulpot lang ang Katoliko after namatay ang mga apostoles, sila daw ang kauna-unahang tumatawag ang salita ng Diyos. Yun po yun, after na makumpile, maipon ng mga Katoliko at sa Latin, into Latin translation or salin, ang Latin Vulgate na atin din basahin ngayon. Ngayon, sa verse 18, Latin Vulgate, it audient Dei, surdi verba lebre, it de tenebre caligeni, oculi securum bidibond. Sa English, may English translation na madali natin maintindihan at mabasa. In that day, the deaf, ito'y future tense, hindi ito nakita ni Isaiah. Darating to, walang mga apostol, mga propeta na nakakita nito. And in that day, the deaf, ang mga bingi, shall hear the words of the book. Ano yung words of the book? Nandun po ang salita ng Diyos. Words of God, of the book. May lilitaw palang aklat. And out of the darkness and obscurity, mula sa kadiliman, sa kalabuan, makikita ang mga mata ng mga bulag. Tandaan nyo, dalawang klaseng depektong tao nito. Ang unang-una, mga bingi, kahit mga bingi, makarinig. Yun po yung salita ng Diyos. Literal po yan. Makarinig. Spiritual na pakikinig, hindi physical. Makikinig ka sa Diyos. At ikaw susunod talaga sa Diyos. Ang mga bingi susunod sa Diyos. Ang mga bulag susunod sa Diyos. Makakita. Sa 24, ituloy natin sa 24. Ito po ang nakasabi. 24, et sient irantes spirito intellectum et musitatores decent legem. Sa English, and they that erred, nagkakamali from error, the word error, in spirit, again, and they that erred in spirit, yung nagkamali, errantes spirito, nagkakamali sa pagkaunawa, they shall know the understanding, intellectum et musitatores decent, and legem. Ano tong legem? And they that murmured shall learn from the law. Kung walang alam, kahit ano lang pinagsasabi, makikinig sa utos, makaalam ng kautusan. Ang kautusan na tutukoy dito, ang kautusan ng Espiritu Santo. Ang nagsasalita dito, mismong Espiritu Santo ng Diyos kay Isaiah. Ang gumagabay sa mga lahat ng propeta at lahat ng mga apostol. May tagagabay talaga sila. At sinabi ni Kristo, walang mangaral kung walang Espiritu Santo. Pati si Kristo. Sa 3:34 ng John. Sa 34 verse 1 ng Isaiah, kasunod sa chapter 29, ito. Ang English na ating babasahin. Come near me. Lalapit talaga sa Diyos. Galing sa Latin Vulgate ito. O you Gentiles, tulad natin mga Pilipino. Tumatawag pala ang Diyos. Ang naturo ito ang Espiritu Santo kay Isaiah. Palagi yan. Pag naturo ang Espiritu Santo, yun ang turo ng Diyos. Ang Diyos nangungusap sa mga propeta, nagtuturo ng karunungan at mga apostol sa pamagitan ng kanyang Espiritu mismo. Siya mismo, part of His being. Hindi yun kamay, Espiritu mismo ng Diyos. Hindi yun mata ng Diyos, Espiritu mismo ng Diyos. Nakukunik sa kanya, parang extension. Ang Diyos pala parang elastic man, parang ganon. Na-extend. Pero hindi katulad na physical. Na-extend niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Nakakaalam sa Diyos.
na malalim na karunungan ng Diyos. Espiritu Santo ng Diyos, Ama. Na-extend at pwede pang manahan sa atin. At tahanan ng Espiritu Santo ng Diyos, naging matalino katulad niya. Sa hukom, sa katuwiran, kung anong matuwid, anong mali. Walang anghel kahit sino man ang makalaban, kahit mga Diyos pa, kahit mga Kristo pa, kahit mga Espiritu Santo pang mga sino-sinong Espiritu Santo, basta yung totoong Espiritu Santo, yung nagnangaral kay Isaiah, yun ang totoong Espiritu Santo. Ano sabi? Come near me. Umuhula ang Espiritu Santo. And hearken me. Pakinggan ako. You people from the different nations, Gentile nations. Let the earth hear. Pakinggan nyo. And all that is therein. Lahat. The world and everything that cometh forth from it. Ano? Sa mundong ito at lahat ng mga younger generation at lahat ng generation mula nung unang siglo, tatawag ang Diyos. Yan ang ibig sabihin. The world and everything na itong mundo ito na kahit wala pa, hindi pa panganak, tatawagin ng Diyos. Katulad ni Pablo. Isa na po sa Pablo at maraming Kristiyano ngayon. Yung hindi pa panganak, tatawagin ng Diyos. Mag-umpisa saan susulpot ang mga tao noon galing sa mundong ito. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, ituloy natin sa 16. Search you diligently the book of the Lord. Yun pala ang Lord. May aklat pala ang Diyos. Yun ang Lord, book of the Lord. Yun po ang Ama ngayon. Hindi pa alam ni Isaiah, hindi pa na-reveal na may ama, ang Diyos pala tatawagin Ama ng mga Kristiyano. Hindi po Kristiyano si Isaiah. Unread, may aklat palang ibinabasa ng Diyos, sabi ng Espiritu Santo. Ang aklat na yun po aklat ng Diyos pala ibabasa. Maliban sa Espiritu Santo, mayroon pa palang aklat na mismo ang Espiritu Santo mag-ipon. Ay, hindi ko pala nabasa pa. Ito. No one of them was wanting. Not one of them was wanting. And, yung mga aklat, yung naipon, one hath not sought for the other. Hindi lang kailangan nakasama. For that which they proceeded of my mouth, yung mga turo ng Diyos, nanggaling sa kanyang bibig, nanggaling sa bibig ng Diyos, nanggaling sa kanya, which proceeded out of my mouth, turo ng Ama. Turo ng Ama na hindi tao, galing sa langit, makalangit na Ama, yung nakaupo sa trono. Pinapalibutan ng anghel, sa kanan niya si Kristo nakaupo. For which that proceeded out of my mouth, yung mga turo niya, mga aral niya, mga gabay niya, hukom niya, para magabayan tayo sa buong katotohanan. Inuutos niya, He, the Father commanded, and His Spirit, it hath gathered them. Yung nag-ipon mismo, nagturo yung Espiritu Santo nang galing sa Ama, sa bubig ng Ama. Saan ang galing? Galing sa puso ng Ama. Ang kalaliman, alam ng Espiritu Santo. Para kasing ganito, ang kalaliman ng tao, hindi alam ng asawa mo, hindi alam ng anak mo, hindi alam ng kaibigan mo. Walang nakalam, ikaw lang nakalam. Bilang tao. At walang nakalam sa Diyos, kahit sino pa, walang sinasabi kahit si Kristo, kundi Espiritu Santo. Ang turo ng Espiritu Santo Espiritu Santo kay Pablo na isinulat sa 2 Corinthians 11 verse 13. Natanggap rin itong karunungan ng Diyos, yung aral ng Diyos, ang magpaunawa ngayon sa atin, yun po mismo Espiritu Santo. At alalahanin nyo, yung sinasabi ni RJ, wala siyang tilata, sinasabi niya, puro filosofiya lang. Pati sa legal, bawal po magpilosofiya. Hindi ikaw, alam mo ba ang Diyos? Ang Diyos kailan may hindi mamilosofiya. Bawal pa nga ang filosofiya. Sa 2
verse 8 of Colossians. Sinasabi sa iglesia sa Colossians, walang filosofiya, hindi sikat sa atin ngayon ang filosofiya. Sikat lang po sa Katoliko yan. Yun ang pagbayabang nila. Ang sikat sa atin, Ebanghelyo. Yung Espiritu Santo, sikat na sikat. Walang hanggang mamatay, hanggang sa walang hanggan nangangaral ang Espiritu Santo. Palagi kasi manahan sa ating puso. Hindi na maalis. Kung ayaw mo siyang paalisin kasi sinusunod mo siya. Pag hindi sinusunod mo siya, guaranteed. Mabuhay ka kasama ang Espiritu Santo hanggang walang katapusan. Hanggang sa walang katapusan. Yun po ang pinakamaganda na may gabay ka. May mga ngaral ka. Ang nag-ipon ang Espiritu Santo. Tuloy natin, kapatid. Nasundan niyo pa ba ako? Ang ibig ko sabihin, iba yung sinasabi niya. Parang, ako kasi, pag libate, talata muna bago talakta. Kasi hindi ko guro eh. Tao ka lang eh. Galing ka sa Romano. Ang mga taga-Romano, ay, naniniwala ka sa Romano. Sino nagsasabi na kailangan maniwala ka sa Romano? Walang sabi. Maniwala ka sa Church Meditation? Wala. Ang nakasulat, maniwala ka lang sa turo ng Espiritu Santo, yung mga propeta at mga mga apostol. Ang nagturo sila sa kanila, pati si Kristo, sa John 8, verse 28, walang iba ang Espiritu Santo. Dahil, naging anak tayo ng Ama, ang Ama talaga ang magturo sa kanyang mga anak. May aklat tayo.